Dominant Protector. Credit to the author. 3,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang mga plano ni Terence. Natatakot siya na wala na siyang ibang gagawin pagkaalis niya. Kumusta naman ito? Makikipag-usap ako kay Pancho, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa aking villa upang hanapin ako. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Terence. Oo, Mr. Linford. Si Drake ay parehong nagulat at natuwa. Gusto niyang makipagrelasyon kay Terence. Sino ba naman ang ayaw sumunod sa isang malakas na tao? Sa talento ni Drake at lakas ng bahay mo, magiging napakahirap para sa kanya na umunlad pa, kaya ang pagsunod kay Terence ay isang shortcut. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Terence si Pancho. Hindi ba ito Boss Terence? Bakit mo ako hinahanap? Naasar si Pancho kay Terence, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Wala siyang iniisip ngayon na maghiganti kay Terence. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa, at kahit ang kanyang backer ay walang magawa kay Terence. Ano kaya ang gagawin niya noon? Halatang hindi. Ayaw pa niyang mamatay. Ayaw niyang idamay ang nakatagong pamilya mo. May gusto ako sayo, sabi ni Terence. Ang kanang Pancho ay nagulat at sinabi na may mapait na mukha, Boss Terence, anong uri ng mga tao ang gusto mo? Huwag mo akong akusahan, hindi ako mangangahas na kunin ang iyong mga tao. Si Pancho ay halatang hindi naintindihan at naisip na sinabi ni Terence na inagaw niya ang kaibigan ni Terence. Dati, walang takot siya dahil hindi niya alam. Naglakas loob siyang agawin si Francine kasama si Harry, ngunit ngayon, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kahit na kumain siya ng 100 chi gathering pills at maging isang sky class late face pick, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Terence. Kahit na ang sky class late face pick ay namatay sa mga kamay ni Terence. Walang kwentang sabihin yan. May tinatawag namang Drake, diba? Tanong ni Terence. Drake. I think so. Natigilan ang tamang Pancho. Boss Terence? Ang ibig mong sabihin sa taong ito. Sinaktan ka ba niya? Guest lang ng U family natin ang taong ito, hindi miyembro ng U family natin. Pupuntahan ko siya ngayon at parusahan ko siya. I'm not asking for your punishment. May iba pa akong dapat pag-usapan sa kanya. Pinutol siya ni Terence, maraming taon na siyang nagtatrabaho sa bahay mo, di ba? Pwede mo siyang bigyan ng magandang bagay at hayaan siyang lumapit sa akin. Oo naman, walang problema. Mabilis namang pumayag si Pancho. Bagamat hindi naging madali para sa isang panauhin na iwan ang pamilya, hindi pa banggitin ang pagbibigay ng pera, ito ay isang paggamot na makukuha lamang pagkatapos ng isang mahusay na merito. Ngunit nang magtanong si Terence, pumayag siya ng hindi nag-iisip. Para sa kanya, ito ay isang maliit na bagay. Kung bahay ay talagang ikinagalit mo si Terence, ito ay magiging isang malaking bagay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence na kausapin siya. Ibinaba niya ang telepono at hinintay na dumating si Drake. Hindi mabagal ang takbo ni Drake, ngunit ito ay dahil din sa hidden house na hindi ka masyadong malayo sa Terence's villa. Drake! Bakit ka nandito? Nanunood ng TV si Yasi sa sala nang may kumatok sa pinto. Lumapit siya para buksan ang pinto at nakita niyang si Drake iyon. Medyo nalilito siya. Yasi, hello? Pinapunta ako ni Mr. Terence. Nandito ba siya? Magalang na tanong ni Drake. Oh, she held bros in the bedroom, I'll go get him for you. Naglakad palabas si Terence bago pa makapagsalita si Yasi. Drake, andito ka na. Maupo ka at mag-usap tayo, gumawa si Terence ng mapang-eniayang galaw kay Drake. Okay, Mr. Linford, I wonder why you asked me to come. Medyo natarante si Drake. Bakit bigla siyang pinapunta ni Terence dito? Ganito. Pupunta ako sa Hakuna Marta Desert. Upang mailagay ito ng blanco, hahanapin ko ang enerhiya na bato na ibinigay mo sa akin.
Hindi umimik si Terence at direktang sinabi ang kanyang layunin, hindi pa ako nakapunta roon, ngunit nakapunta ka na doon minsan. Kaya, kung sasama tayo, magiging mas madali kung ikaw ang maging gabay. Siyempre, walang problema. Sumangayon si Drake nang hindi man lang nag-iisip. Palagi siyang nagpapasalamat kay Terence at nag-aalala na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong bayaran siya. Ngayong kailangan ni Terence ang kanyang tulong, paano niya ito tatanggihan? Hehe, buti naman walang problema. Sige, mag-impake ka na. Aalis tayo bukas. Tumanggo si Terence. Ayos lang, pero pwede ba akong magsama ng ibang tao? Nag-alinlangan si Drake. Alam niya na hindi magandang ideya na humiling kay Terence. Kung tutuusin, siya ang humiling sa kanya na manguna. Ano ang punto ng pagdadala ng ibang tao? Hindi kaya gusto niya ng bahagi ng pagnakawan. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Drake. Siya ay may sariling mga iniisip at layunin, kaya nagtanong pa rin siya ng pansamantala. Oh, sinong dinadala mo? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi man niya ito direktang tinanggihan, medyo hindi masaya ang tono niya. Ayaw niyang malaman ng maraming tao ang kanyang paglalakbay sa Hakuna Marta Desert, ngunit kamag-anak si Drake kay Akira, kaya ayaw ni Terence na maging bastos. Si Drake ay hindi isang taong hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita niya ang hindi nasisiyahang mukha ni Terence at nakaramdam siya ng kaunting awkward. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at maingat na sinabing, sa totoo lang, nais kong dalhin ang aking kapatid na si Akira. Kung napakahirap, makakalimutan ko lang ito. Akira. Kumurap si Terence at ngumiti. Bakit hindi mo sinabi kanina? Siyempre kaya niya, pero anong silbi ng pagsama niya? Ganito, wala ba akong family heirloom secret art? Ang bahay ko. Dati sa Hakuna Marta Desert. Nakatago sa disyerto ang secret technique na yan. Gusto kong pumunta si Akira dahil sa secret technique na yan. Walang itinago si Drake at sinabi sa kanya ang kanyang layunin. Oh, medyo mahina ang lakas ni Akira. Masusundan ba niya tayo? Bakit hindi natin ibalik ang sikretong sining na iyon at ibigay sa kanya? Sa totoo lang, nag-aalala si Terence na nasa panganib si Akira dahil sa kanyang mababang lakas. Ito ay hindi imposible, ngunit ayon sa ilang impormasyon na ipinasa sa aking pamilya, mas madaling magsimula kung ikaw ay magsasanay sa unang antas ng lihim na sining sa aking pamilya. Hindi na kailangan para sa hinaharap. Sabi ni Drake. Kaya ganyan. Hindi yun kinwestiyon ni Terence pagkatapos ng lahat, maraming practitioners arts ang nangangailangan ng tamang kapaligiran para sanayin. Halimbawa, kung hahayaan mo si Althea na magsanay sa apoy na bundok, wala siyang magagawa sa buong buhay niya. Kaya pumayag si Terence, pagkatapos ay isama mo siya. Paano ito? Pumunta ka sa orphanage sa Starfield at maghanda kasama si Akira, pagkatapos ay pumunta ka bukas ng umaga at salubungin ako sa pasukan ng aking vilya. 3,342. Sige, salamat sa tulong mo, Mr. Linford. Masayang sabi ni Drake. Sa katunayan, kahit na hindi pumunta si Terence sa disyerto, makakahanap siya ng pagkakataong makapunta doon muli. Gayunpaman, hindi niya nais na maghanap ng mga bato ng enerhiya. Gusto lang niyang makuha ang chant ni Akira. Ang dahilan kung bakit hindi kanya dinala kay Akira ay dahil hindi siya ganoon kalakas, pero iba si Terence. Ngayong kayang patayin ni Terence ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo, mayroon siyang sapat na kapangyarihan para protektahan ka Akira. Kaya kahit na mayroong ilang mga panganib, hindi ito magiging problema sa Terence sa paligid. Nagpaalam si Drake kay Terence at sumakay sa isang Wrangler's SUV. Ito ang pera na ibinigay sa kanya ng Right Coil Tiger. At least may sasakyan siya paglabas niya. Sa wakas ay nakahinga na si Akira. Ang pagtatayo ng ampunan ay nagkaroon ng hugis, at ito na ngayon ang pinakamalaking charity organization sa lalawigan. Hindi lamang sila nag-alaga ng mga inabandonang sanggol, ngunit nagbigay din sila ng libreng tulong medikal sa mga mahihirap na pamilya. Dapat malaman na ang ilang mga magulang ay inabandona ang kanilang mga may sakit na sanggol hindi dahil sila ay malupit, ngunit dahil sila ay talagang walang pera upang gamutin sila.
Sa halip na hayaang mamatay ang kanilang mga anak sa kanilang sariling tahanan, maaari pa nilang subukan ang kanilang kapalaran at tingnan kung sila ay pinulot ng mga taong may mabuting puso upang palakihin at tretuhin. Kung mapapagaling ang bata, hindi nila siya pababayaan, kaya ang orphanage ni Akira ay nagbibigay ng libreng tulong sa mga pamilyang ito. Natapos na ang medical building sa orphanage. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay nasa industriyang ito. Pagtatayo ng ospital at paggamit ng posisyon ni Martin Larkins sa medikal na paaralan para tumawag, maraming estudyante ang gustong sumali sa ospital. Bukod dito, ang anak ni Martin, si Alexander Larkins, ay may maraming karanasan sa pagpapatakbo ng isang ospital. Madaling magpadala ng direktor na marunong pangasiwaan ito. Sa makatuwid, kahit na ang ospital ng ampunan ay bagong tatag, ang teknikal na pamantayan nito ay hindi masama. Sa makatuwid, may mga taong dumarating at umaalis sa sandaling ito. Ang masikinagulat niya ay may malaking halaga ng pera sa account ng orphanage. Ang perang ito ay nagmula sa foreign exchange. Bagamat ito ang pampublikong donasyon account ng ampunan, ang halaga ng pera na naibigay ay limitado. Sa karamihan, ito ay nasa 10-10 milyon, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa daan-daang milyon, at ito ay nasa euro din. Dahil dito, medyo nalito si Akira. Sino ang mag-donate ng ganoon kalaking halaga? Kung ito ay isang domestic na donasyon, Akira ay maniniwala ito, ngunit isang dayuhang donasyon. Hindi siya naniniwala na malalaman ng mga dayuhan ang tungkol sa kanyang ampunan. Kahit alam niya, hindi naman siya magdo-donate ng sobra, diba? Kaya naman, ang instinct ni Akira ay nagsabi sa kanya na ang perang ito ay may kaugnayan kay Terence, ngunit hindi niya maalis ang posibilidad na ito ay mula sa lalaking magnanakaw. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mas mataas ang posibilidad. Minsan, kailangang aminin ni Akira na ang perang ibinigay sa kanya ng lalaking magnanakaw ay hindi kasing dami ng kay Terence. Habang naging ganito, mas naramdaman ni Akira ang pagsasalungat. May ilang beses na gusto niyang tawagan si Terence at tanungin kung siya ang nakakuha ng pera. Gayunpaman, natatakot siya na si Terence ay maging mayabang at gumawa ng ilang hindi makatwirang kahilingan na magpapahirap sa kanya. Gayunpaman, si Akira ay hindi isang taong walang utang na loob. Matagal siyang nag-alinlangan bago tumawag sa telepono ni Terence. Sino ang nakakaalam na ang telepono ni Terence ay naka-off? Walang choice si Terence kundi tanungin si Fatty Boy. Hindi mahanap ni Fatty Boy si Terence, kaya tinawagan niya si Yasi at nalaman na nag-abroad si Terence sa Europe. Sinabi ni Fatty Boy kay Akira ang tungkol dito. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-alinlangan pa si Akira. Ang pera na ito ay tiyak na kay Terence, ngunit habang naging ganito, mas naramdaman ni Akira na may utang siya kay Terence. Sa katunayan, ang perang ito ay para sa orphanage, at hindi niya kailangang gumastos ng kahit isang sentimo. May dahilan siya para ituring si Terence bilang isang mabuting tao, at huwag mag-alala tungkol dito. Napakaraming pundasyon sa mundo, at kung ang namamahala sa bawat foundation ay mag-aalala tungkol sa taong nag-donate ng pera, hindi ba magiging gulo kung ayaw nilang magkaroon sila ng masamang pag-iisip? Gayunpaman, itinuring ni Akira ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng orphanage. Hindi man sa kanya ginastos ang pera kundi sa mga anak, pakiramdam niya ay para sa kanyang kapakanan ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkakasalungatan si Akira. Ngayong nasa tamang landas ang orphanage, hindi na naging abala si Akira gaya ng dati. To put it bluntly, wala na siyang silbi ngayon. Ngayong nasa tamang landas na ang orphanage, hindi na niya kailangan pang maglibot-libot sa paghahanap ng pera. Gayunpaman, habang mas malaya siya, mas natatakot siyang lumapit sa kanya si Terence. Nabuhay siya sa isang dilema. Ngayon, isang hindi inanyayahang panauhin ang dumating sa kanyang opisina, at pinagmasdan niya mabuti ito ay ang kanyang kapatid. Kuya, bakit ka nandito? Nagulat si Akira. Hindi na bumalik ang kapatid niya pagkatapos nitong umalis noong nakaraan. Na-miss din siya ni Akira ngunit hindi niya alam kung paano siya kokontaken. Gusto niyang tanungin si Terence ngunit natatakot siya na siya ay magiging tupa sa bibig ng tigre. Akira, kumusta ka na? Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang orphanage na ito. Noong huling narito si Drake, hindi ganoon kalaki ang orphanage. Ayos lang ako.
Kumusta naman kayo, kuya? Tanong ni Akira. Iniwan ko na ang nakatagong pamilya mo at libre ako ngayon. Magkakaroon ako ng mas maraming oras upang samahan ka sa hinaharap. Pero Akira, libre ka ba? Uuwi ako bukas sa ating bayan, libre ka ba? Kung libre mo, sabay na tayo. Si Drake ay walang masyadong oras na aksayahin dahil aalis sila bukas ng umaga. Kinailangan niyang kausapin si Akira ng gabing iyon. Balik sa bayan mo. Si Akira ay inampon ng matandang prinsipal noong bata pa siya. Noong panahong iyon, hindi niya gaanong maalala, kaya wala siyang masyadong konsepto sa kanyang bayan. Ngayong binanggit ito ni Drake, natural na gusto niyang bumalik at makita ang kanyang tahanan. Isang tunay na tahanan. I'm alright. I'm not too busy these days. Aalis na ba tayo bukas? Hindi ba siya nagmamadali? Kahit na maraming bagay ang nasa tamang landas dito, kailangan ko pa ring mag-ayos. Oo, bukas. Sa pagkakataong ito, hinahanap na ako ni Mr. Linford. Sabay tayong babalik. Nagmamadali si Mr. Linford, kaya kailangan nating makarating sa Eastern City ng madaling araw at umalis kasama siya. Sabi ni Drake. Terence. Medyo natuwa si Akira nang sabihin niyang uuwi na siya, pero sino ang nakakaalam na gusto rin ni Terence na pumunta? Ano ang kahulugan nito? Kung umuwi siya kasama ang kanyang kapatid, iyon ang kanyang sariling tahanan. Bakit babalik si Terence? Tinatrato din ba niya ito bilang pamilya? 3,343. At kaya, nagdilim ang mukha ni Akira, anong ginagawa niya doon? Kuya, hindi ba pwedeng bumalik tayong dalawa ng mag-isa? Ano ang nangyari sa pagbabalik ni Terence? Ayokong bumalik siya sa atin. Ahem. Huminto si Drake at nalaman kaagad na hindi siya naiintindihan ni Akira. Mabilis niyang ipinaliwanag, Akira, ang pangunahing layunin ni Mr. Linford ay hindi umuwi sa amin. Pupunta siya sa isang malaking disyerto sa malapit para gumawa ng isang bagay. Sa tingin ko ay mas malapit ito sa aming bayan, kaya iminungkahi kong isama ka namin. Ganun ba? Hindi naniwala si Akira, may gagawin siya. Bakit kanya hinanap? Akira, mali ang pagkakaintindi mo. Bagamat gusto ka ni Mr. Linford, wala siyang ibang intensyon sa pagkakataong ito. Mabilis na sinubukang ipaliwanag ni Drake. Ayaw niyang hindi maintindihan ng kapatid niya ang kanyang tagapagligtas. Sa totoo lang, nagsimula ang lahat sa treasure map na ibinigay ko sa kanya. Kasabay nito, sinabi ni Drake kay Akira ang tungkol sa White Energy Stone at ang treasure map. Hindi niya sinabi ng detalyado kay Akira noon simula nang magkita sila ng nagmamadali. Pagkatapos, nag-usap si Drake tungkol sa secret arts ng kanyang pamilya at hiniling na isama si Akira. Nais niyang malaman ang mga benepisyo ng paglilinang kasama si Akira sa kanyang bayan. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay naunawaan ni Akira na hindi niya naiintindihan si Terence. Tila napakampi nito laban sa kanya, ngunit kung hindi niya ito gusto at gusto siyang ituloy, hindi sana magkamali si Akira. I see. Medyo napahiya si Akira, pero ang kaharap niya ay kapatid niya, hindi si Terence, kaya hindi niya talaga pinansin, kung gayon. Terena, pero kung susubukan ni Terence na lumapit sa akin sa daan, kailangan mo akong tulungan na harangan siya. Susubukan ko ang aking makakaya. Si Drake ay talagang lubos na optimistiko tungkol kay Terence at sa kanyang kapatid na babae na magkasama, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay mayroon ng isang taong gusto niya. Ito ay isang mahirap na bagay na gawin, at naglagay ito kay Drake sa isang dilema. Dahil nagpasya si Akira na umalis sa kanila, naging abala siya at nagayos para sa orphanage. Hinayaan niyang si Ken ang pumalit sa kanyang posisyon bilang vice director at siya ang namamahala sa operasyon. Kinaumagahan, umupo si Akira sa kotse ni Drake at dumating sa lungsod ng Donghai, sa harap ng villa ni Terence. Pagtingin sa villa ni Terence, napakunot ang noo ni Akira at bumulong, napakalaking villa, magkano ang magagastos? Magandang ibigay ito sa orphanage. Mahina ang boses ni Akira, ngunit si Drake ay isang practitioner. Walang ibang tao sa sasakyan, kaya narinig niya ito ng malinaw. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nalaman din ni Drake kung magkano ang pera ng orphanage mula sa pakikipag-usap kay Akira kagabi. Napakaraming pera, at imposibleng gugulin ang lahat.
Iniisip pa rin ni Akira ang tungkol sa mga bilya ng ibang tao na hindi nakapagsalita kay Drake. Gayunpaman, sinasabi lang iyon ni Akira. Siya lang ang ganoong klase ng tao. Hahatiin niya ang kanyang pera sa kalahati at gagastusin ito. Ginawa niya ang lahat para sa orphanage. Akira, sumama ka sa akin at hintayin mo si Mr. Linford. Pinark ni Drake ang sasakyan at sinabi kay Akira. He's a big shot. Kailangan pa ba natin siyang i-welcome? Bagamat sinabi iyon ni Akira, bumaba pa rin siya ng kotse. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang taong nag-donate ng napakaraming pera sa orphanage. Kahit na hindi siya gusto ni Akira, kailangan pa rin niyang mag-artista, di ba? Narinig ni Terence ang tunog ng sasakyan sa bakuran at lumabas ng villa. Nakita niya ang nakangiting mukha ni Drake at madilim na mukha ng kalungkutan. Bigla niyang naramdaman na nakakatawa ito. Tinatrato pa rin siya ni Akira na parang kaaway. Just drive my car. Medyo maliit ang sasakyan mo. Sabi ni Terence habang tinuturo ang Grand Cherokee sa bakuran. Sige, ako na ang magdadrive. Naunawaan ni Drake na dapat siyang maging kampa ni Terence. Ang kanyang buhay ay ibinigay sa kanya ni Terence, at siya ay dapat na nasa kanyang beck and call. Gayunpaman, medyo nalungkot si Akira. Hindi ba masyadong maasikaso ang kuya niya? Baka ibenta pa niya ang sarili niya. Sumakay si Drake sa kotse, at gusto ni Terence na umupo sa likod at kausapin si Akira tungkol sa orphanage. Pagkatapos ng lahat, binigyan ni Terence ang orphanage ng isang halaga ng pera sa pamamagitan ng bullet head, at mayroon pa rin siyang isang kahon ng pera sa Jade Space. Gusto niyang ibigay ang lahat ng ito kay Akira, ngunit hindi niya inaasahan na magiging malungkot si Akira. Sa likod ako matutulog, pwede kang umupo sa harap. Si Akira ay hindi makatwiran, ngunit siya ay nag-aalala na may gagawin si Terence sa kanya. Paano niya haharapin iyon? Hindi siya maaaring mahulog kay Terence, ngunit hindi niya kayang tanggapin ito, hindi ba? Kaya naramdaman pa rin ni Akira na dapat umupo si Terence sa harapan. Pinaandar ni Drake ang sasakyan at nagmaneho patungo sa disyerto. Maaaring sumakay si Terence sa Purple Lightning Beast, ngunit hindi ito kasya sa napakaraming tao, kaya mas maginhawa ang pagmamaneho. Si Drake ay walang magawa sa kawalan ng respeto ni Akira. Akira, si Mr. Linford ay nakaupo sa likod. Gusto niyang pag-usapan ang orphanage sa iyo. Sinusubukan niyang tulungan si Terence, ngunit hindi niya alam kung ano talaga ang iniisip ni Terence. Gusto lang ni Drake na lumikha ng pagkakataon para kay Terence. Hindi mo ba masasabi yan? Sabi ni Akira. Hehe, wala naman masyado. Natanggap mo yung pera di ba? Galing sa foreign exchange. Tanong ni Terence. Yes, I did. Ikaw talaga. Salamat. Naisip ni Akira sa kanyang sarili kung tutuusin ay si Terence. Pero habang ginagawa niya ito, mas lalo siyang nalungkot. Kung tutuusin, mas marami siyang utang kay Terence. Mayroon akong isang kahon ng pera dito. Ibibigay ko ito sa iyo. Ibinalalik ko rin galing sa ibang bansa. Sabi ni Terence habang inilalabas ang bag ng pera mula sa Jade Space. O tama, ito ay nasa euros din, ngunit hindi ito dapat maging napakahirap para sa iyo. Ang kahon ng pera na ibinigay ko sa iyo sa palengke noong nakaraan ay nasa foreign currency din. Biglang tumigil si Terence sa pagsasalita nang mapagtanto niyang nagkamali siya sa kanyang pagkakakilanlan. Sa market ng practitioner, ang pagkakakilanlan ni Terence sa harap ni Akira ay lalaking magnanakaw, hindi si Terence. Saang palengke ang binigyan mo ako ng isang kahon ng foreign currency? Napahinto si Akira at nalilitong tumingin kay Terence. Gayunpaman, kahit nalilito siya, nagulat siya sa dami ng perang inilabas ni Terence. Saan nanggaling ang perang ito? Walang dalang pera si Terence nang sumakay siya sa kotse na iwan niya kaya ito sa passenger seat. Nakaparada ang sasakyan sa looban. Hindi ba sila natatakot na mawala ito? Ngunit hindi yun makatwiran ang bag ay napakalaki, at si Terence ay nahirapan sa pagdala nito paano ito napunta sa upuan ng pasahero. 3,344. At saka, paanong hindi makakita ng napakaraming pera ang kapatid niya nang sumakay siya sa kotse? Wala lang. Ibig sabihin, marami na rin akong nailipat na pera sa iyo sa bank card ko.
Ngayong malaki na ang orphanage at mas marami ka nang natanggap na donasyon, hindi na ito gaanong kapansin-pansin sa foreign currency. Casual na sabi ni Terence. Hindi sa hindi nag-iingat si Terence, ngunit wala siyang konsepto nito. Kung tutuusin, si Terence noon, at normal lang sa kanya ang makihalubilo. Nako! Ang daming pera. Dapat sapat na ang pera noon. Ngayong nalampasan na ng orphanage ang panahon ng mabilis na pag-unlad, hindi na natin kailangan ng napakaraming pera. Hindi alam ni Akira kung dapat niyang kunin ang pera. Kung tutuusin, hindi siya mapalagay kung kukunin niya ang pera. Ha! Maaari mo muna itong itago. A Tier 2 Automatic Cauldron. Ito ay hindi pa rin alam, at natatakot akong lumiit ang negosyo ni na Jasmine Lane at Fatty Boy. Wala silang malaking ekstrang pera para suportahan kayo. Sabi ni Terence. Oh, ngunit, hindi ako makapagdala ng ganito kalaking pera. Naantig si Akira sa sinabi ni Terence, ngunit paano niya dadalhin ang ganitong kalaking pera? Nako, ibibigay ko na sayo pagbalik natin. Dahil doon, ibinalik ni Terence ang pera sa espasyo ng Jade. Kung sinabi ni Akira na hindi niya ito malinaw na nakita, talagang nabigla siya ngayon. Saan napunta ang pera? Dilat na dilat ang mga mata ni Akira, ngunit hindi niya malaman kung saan itinago ni Terence ang pera. Ito ba ay isang trick? Kahit conjuring ay hindi maaaring maging ganito kalakas, tama. Kailangang malaman ng isa na ang malalapit na magic trick na iyon ay nangangailangan ng props at props, ngunit iba si Terence. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nagmamaneho, at si Akira ay nakamasid lamang habang ang bag ng pera ay nawala. Ang kotse ay napakalaki lamang, at walang lugar upang itago ang pera. Hindi ito sumunod sa mga batas ng space science. Saan? Napunta ba ang pera mo? Nagtatakang tanong ni Akira. Hindi ko sinasabi sa iyo, sabi ni Terence, gusto niyang asarin si Akira. Sa katunayan, si Drake ay naguguluhan din. Bakit nawala lahat ni Terence ang pera matapos magpalit ng kamay? May multo ba? Ngunit hindi ito ang kanyang lugar para magtanong. Alam niya na si Terence ay may sariling mga espesyal na kakayahan. Si Akira naman ay nagulat sa sinabi ni Terence. She asked curiously, saan siya nagpunta? Imposible iyon. Sabi ni Akira habang nakatingin sa front passenger seat. Hindi niya nakita ang bag ng pera, at lalo siyang nataranta. Hehe, sarili ko lang ang sinasabi ko. Kung gusto mo akong maging girlfriend, sasabihin ko. Nakangiting sabi ni Terence. Ayoko nang malaman. Nagbago ang mukha ni Akira. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng lahat, hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol sa Jade Space, kahit na pinagkakatiwalaan niya ito. He used this reason at hindi na siya nagtanong pa. Mabagal na humandar ang sasakyan. Hindi masama ang kasanayan ni Drake sa pagmamaneho, at alam niya ang daan. Walang pangyayari ang paglalakbay, at halatang ayaw ni Akira na kausapin si Terence. Nakatulog agad siya nang nasa kalsada na sila. Una, pagod talaga siya. Naging abala siya sa orphanage kamakailan, at nahihirapan siyang mag-relax, kaya gusto niyang magpahinga. Pangalawa, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin kay Terence. Salamat Terence. Talagang nagpapasalamat siya, ngunit paano kung hilingin sa kanya ni Terence na ibigay ang sarili sa kanya? Si Drake ay walang magawa sa sitwasyong ito, ngunit alam niyang hindi niya makontrol ang pag-iisip ng kanyang kapatid. Hindi rin siya naglakas loob na saktan si Terence, kaya tahimik lang siyang magmaneho. Big K? Nakatira ka ba sa disyerto ng Hakuna Marta? Tanong ni Terence. Oo, doon ako lumaki. Napabuntong hininga si Drake habang inaalala ang nakaraan. Noon, siya ang young master ng isang cultivation family. Bagamat hindi masyadong malaki ang kanyang pamilya, mas malakas ito kaysa sa mga nakatagong pamilya. Maihahalin tulad pa nga ito sa mga sinaunang pamilya. Gayunpaman, dahil nasaktan nila ang isang grupo ng mga tao, ang kanilang buong pamilya ay nalipol. Sa kabutihang palad, wala si Drake sa bahay nang buhatin niya ang kanyang kapatid na babae upang maglaro. Iyon ay kung paano siya nakatakas.
Gayunpaman, nang buhatin niya ang kanyang natutulog na kapatid na babae pauwi, nakita niya sa sarili niyang mga mata na pinatay ng grupong ito ng mga tao ang kanyang mga magulang, pamilya, mga tiyuhin, at mga kapatid. Wala ni isa man lang nabuhay. Sa oras na iyon, galit na galit si Drake, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan ng magawa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw. Bagamat gusto niyang sumugod at itigil ang masasamang gawain ng mga taong ito, alam niyang hindi niya sila mapipigilan ng mag-isa. Siya ay isang bata pa lamang na tumuntong sa mundo ng paglilinang. Naging matino lang siya. Paano siya makikipagkompetensya sa mga taong ito? Sa makatuwid, ang tanging magagawa niya ay alalahanin ang kanilang mga mukha at ibaon ang puot na ito sa kanyang puso. Noon, sumumpa siya sa kanyang sarili na maghihiganti siya balang araw. Gayunpaman, habang lumalaki siya, naunawaan niya na siya ay masyadong mahina. After so many years, Earth class pa rin siya. Ang kanyang mga nagawa ay panauhin lamang ng hidden house mo. Hindi siya kasing lakas ng karaniwang bahay. Paano siya makakaganti dito ng mag-isa? Sa loob ng napakaraming taon, hindi man lang niya kilala kung sino ang kanyang kalaban, maghiganti pa. Minsan, kailangang harapin ng mga tao ang realidad. Kapag ang kakayahan ng isang tao ay hindi sapat, maaari lamang isuko ang ilan sa mga ideya sa kanyang puso. Ganito si Drake minsan. Alam niya na kung patuloy siyang makisalamuha sa pamilya mo, maaaring hindi na siya makapaghiganti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang magpakamatay nang siya ay malubhang nasugatan. Ngunit pagkatapos makilala si Terence, muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Kung totoo ang mga chismis, at maaaring patayin ni Terence ang Sky-class late phase peak sa loob ng ilang segundo, kung gayon siya ay magiging isang peak existence sa mundo ng practitioning kahit ang isang buong bilog na master ay hindi masasabing magagawa nila iyon. Gayunpaman, alam din ni Drake na tinatrato lang siya ni Terence bilang isang normal na mabuting kaibigan, at ito ay dahil kay Akira. Kung hindi, siya at si Terence ay hindi magkakaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Kaya, sa kaibuturan ng puso ni Drake, mas gusto niyang hayaan si Akira na sundan si Terence. Una, si Terence ang tagapagligtas ng kanilang pamilya, at pangalawa, si Terence ay may kakayahang ipaghiganti ang kanilang pamilya. Ngunit ang problema ay hindi gusto ng kanyang kapatid na babae si Terence. 3,345. Hindi mapipilit ni Drake ang kanyang kapatid na babae na maghiganti. Mawawala lang iyon sa mga mata niya sa puot. Pagkaraan ng napakaraming taon, huminahon na si Drake. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, bahagyang napabuntong hininga si Drake. Gayunpaman, matagal na iyon. Hindi na kailangang banggitin pa. Mukhang may kwento sa likod nito. Tumingin si Terence kay Drake at nakarinig ng bahagyang kalungkutan sa tono ni Drake. Sa katunayan, si Terence ay may malabong pag-unawa sa sitwasyon ni Drake noon. Nahulaan niya na si Drake ay isang taong may kwento. Mahaba pa ang paglalakbay, at ayaw makipag-usap ni Akira, kaya si Drake lang ang nakakachat ni Terence. Hindi ko ito itatago sa iyo, Mr. Linford. Sa totoo lang. Ang pamilya ko. Nolly Paul. Gustong humingi ng tulong ni Drake kay Terence, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Dahil nagtanong si Terence, natural na hindi na niya ito itinago. Sinamantala niya ang pagkakataong sabihin ito kay Terence at tingnan kung maawa si Terence at tulungan siya. Ano? Natutulog si Akira, ngunit bigla siyang umupo, namutla ang mukha. Tila hindi natutulog si Akira, ngunit nagpapanggap na tulog. Ayaw lang niyang makipag-usap kay Terence, ngunit ngayon, narinig ni Akira ang kanyang kapatid na nagsabi na ang kanyang pamilya ay nawasak at hindi na siya makatulog. Si Terence naman ay bahagyang kumunat ang noo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalunos-lunos na karanasan si Drake. Lipol ang buong sekta. Pagkatapos, kayo ni Akira. 4 na taong gulang pa lang ako noon, at inilabas ko si Akira para maglaro. Ganyan ako nakataka sa kamatayan. Walang naalala si Akira sa oras na iyon, pero naaalala ko pa rin ang lahat ng nangyari. Hindi napigilan ni Drake na mapabuntong hininga, saka nagpatuloy.
Pinapanatili ko ito sa aking sarili at hindi ko sinabi sa Akira na marami, ngunit ngayon na napunta kami sa puntong ito, hindi ako magtatago. Sino ang gumawa nito? Ano ang dahilan? Tanong ni Terence. Hindi ko alam ang tiyak na dahilan. Parang may nasaktan sila. Masyado pa akong bata para maalala ang dahilan. Naaalala ko lang ang mga mukha ng mga pinuno. Drake shook his headlessly. Gayunpaman, nang lumaki ako, sinubukan kong alamin ang kinaroroonan ng mga taong ito, ngunit wala akong balita. Tutal, ang aming pamilya noon ay may kaugnayan sa mundo at sa ibang bansa. Hindi man lang nila narinig ang tungkol sa pamilya York ng ibang bansa, kaya imposibleng malaman nila kung sino ang kinasusuklaman natin. Tumango si Terence. Napakaraming sama ng loob sa sinaunang mundo, at hindi ito makita ni Terence. Bawat henerasyon ay may sariling malakas na masters, ngunit ang kanilang mga personalidad ay iba-iba. Ang ilan ay mga nananakot, at ang ilan ay hindi umaatake maliban kung sila ay inaatake. Katulad ng Terence ngayon, hindi siya gagawa ng inisyatiba para ay bully ang sinuman, ngunit kung ang tao ang mag-udyok sa kanya, si Terence ay aatake. Siyempre, sa maraming pagkakataon, bibigyan pa rin ni Terence ng pagkakataon ng kalaban, ngunit hindi lang alam ng kalaban kung paano ito hahawakan. Ang nangyari sa pamilya ni Drake ay maaaring dahil may ibang nang-aapi sa mahihina, o maaaring dahil sa nasaktan ng pamilya ni Drake ang isang tao na hindi nila kayang masaktan, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kung ito ang una, pipiliin ni Terence na tumulong dahil maganda ang relasyon niya kay Akira. Ngunit kung ito ang huli, hindi ito mapipilit ni Terence. Si Terence ay hindi isang hindi makatwirang tao. Kung talagang nasaktan ng pamilya York ang isang tao at Nolly-Paul, masisisi lang nila ito sa kanilang malas. Sa mundo ng paglilinang, ang mahihina ay biktima ng malakas. Ito ang katotohanan. Mahinang sinabi ni Terence, minsan, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Halimbawa, ang common house na si York at ang hidden house Hale ay nawasak dahil sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nakasalanan ang pang-aapi sa kanila. Kung hindi nila ako ginising, hindi ko sana sila na-provoke. Mr. Linford, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero ang motto ng pamilya namin ng York ay tumulong sa kapwa para sa kapakanan ng kaligayahan. Ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong sa sarili. Kahit bata pa ako, tinuruan ako ng mga magulang ko mula pa noong bata pa ako na bilang isang tao sa mundo ng martial arts, kailangan kong magkaroon ng isang magalang na puso. Kapag ang iba ay nasa problema, kailangan kong magbigay ng lubos na kaiban sa bahay ng that of the common. Hale, hinihingi nila ito, ngunit kami. Naunawaan ni Drake ang ibig sabihin ni Terence at mabilis na nagpaliwanag. Oh! Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na magiging ganito ang bahay ni York, ngunit ito ay medyo katulad ng personalidad ni Akira. Marahil ay minana ni Akira ang personalidad ng kanyang pamilya. Bagamat wala siyang malay noong panahong iyon, may mga bagay na pinanganak siya. Kaya naman, walang kamalay-malay na naniwala si Terence sa mga salita ni Drake. At saka, hindi niya akalain na may dahilan si Drake para magsinungaling sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung talagang iniimbestigahan nila ito, malalaman ni Terence ang katotohanan sa kanyang antas. Ang kasalukuyang antas ni Terence ay iba sa Drake. Limitado lang ang kapangyarihan ni Drake sa hidden level, limitado sa hidden house mo. Ngunit iba na ngayon si Terence. Si Terence ay isang sikat na figure sa sinaunang antas, at mayroon ding siyan, na isang detective. May sasabihin pa ako sa'yo. Baka dahil dito Nolly-Paul ang pamilya mo. Ang mga salita ni Terence ay hindi maganda, ngunit mayroon siyang sariling mga iniisip. Oh, bakit? May nagawa ba akong mali? Medyo nalungkot si Akira. Nawala ang buong pamilya niya. Napakalungkot na bagay, ngunit ganoon ang sinabi ni Terence. Hindi ba siya kinukutya? Akira, then let me ask you, bakit ka inatake ng grupo ng mga magnanakaw? Nagnakaw ka ng pera at gumawa ng mabuting gawa, pero hindi nila iniisip.
Akala nila nilabag mo ang mga rules nila, kaya walang puwang para sa usapan kapag pumunta sila sa iyo para sa gulo. Siguro dahil nagpunta ang pamilya mo para tumulong sa iba noon, at ngayon naging tinag ka na sa kanila, mahinang sabi ni Terence. Ah! Nagulat si Akira. Oo, masyadong simple ang iniisip niya. Matapos sabihin iyon ni Terence, naunawaan niya na maaaring nagkamali ang kanyang pamilya habang tumutulong sa iba. Mr. Linford, ang iyong mga salita. Naiintindihan ko na ngayon. Ito ang mga bagay na hindi ko naisip noon. Marahil ay may ibang tinutulungan ang aking pamilya at nakaharang sa ibang tao, at iyon ang dahilan kung bakit sila napunta sa gulo na ito. Hindi sila masisi. Narinig ni Drake ang mga salita ni Terence at malungkot na napabuntong hininga. Bagamat ayaw niyang maniwala, ang mga salita ni Terence ay napakamakatuwiran. Masasabi lang natin na ang bagay na ito ay dulot ng pakikialam ng ating pamilya. 3,346 Drake, huwag kang mabibigo. Kung ganun, titignan ko kung matutulungan kita. Tutal wala kang kasalanan. Ayaw ko sa mga nakatagong bahay tulad ng bahay Hale, hindi sa mga bahay na tulad mo, sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Arg! Maraming salamat, Mr. Linford. Si Drake ay parehong nagulat at natuwa. Akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maghayganti. Hindi niya inaasahan na papayag si Terence sa kanyang kahilingan. Bagamat may kondisyon ang mga salita ni Terence, naunawaan ni Drake ang kanyang pamilya. Hindi sila magdudulot ng gulo para sa kanilang sarili, kaya marahil ito ang nangyari. Nagkaroon ng isang napaka-solemn na sinaunang kastilyo sa Hakuna Marta Desierto. Siyempre, kung hindi alam ng isa, iisipin nila na para itong mirage. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay karaniwan sa desyerto. Gayunpaman, talagang umiiral ang sinaunang kastilyong ito. Ito ang lugar kung saan nanirahan ang mga Pauli, at sila ay nanirahan sa desyerto ng Hakuna Marta. Ngayon, may dalawang hindi inanyayahang bisita na nakatayo sa harap ng kastilyo. Ang dalawang hindi inanyayang bisitang ito ay si Harry at ang maliit na bata mula sa 5 elementong sekta. Nandito sila sa ilalim ng utos ni Patriarch Charlie para makipagkasundo sa tribong Rio. Junior Brother Kang, mukhang tumpak ang nabigasyon na ibinigay sa atin ng lumang bagay. Itinuro ng maliit ang GPS sa kamay ni Harry. Tama, isang tanga lang ang hindi gagamit ng teknolohiyang mayroon sila ang tanga lang na iyon, si Terence, ay sinusubukan pa ring malaman ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mapa. Proud na sabi ni Harry, kung wala tayong mga tao dito, hindi tayo makakarating ng ganito kabilis. Masama kung si Terence ang unang pumunta dito. Yup. From the looks of it, dapat medyo mabilis tayo. Tumango ang maliit na bata. Sino kayong mga tao? Ito ay isang pribadong lugar, mangyaring huwag lumapit, mangyaring bumalik ka agad. Habang nag-uusap ang dalawa, isang kakaibang lalaki na may matulis na tenga at triangular na mata, nakasuot ng totem suit, ang bumungad sa kanila at pinagalitan. Ang hitsura ng lalaking ito sa totem suit ay ikinagulat ni Harry at ang maliit na tao ang lalaking ito ay Sky Class Late Face Peak. Siya ay isang dalubhasa sa parehong antas ng maliit na bata. Tama, ang lalaking naka-totem suit ang nagkusa na ipakita ang kanyang lakas. Sa kanyang palagay, kung ang dalawang ito ay mga cultivator, tiyak na mararamdaman nila ang kanyang lakas at matatakot. Kung ordinaryong tao lang sila, hindi nila ito mararamdaman kahit hindi niya ibunyag. Mararamdaman lamang nila ang kamahalan. Ang kapatid na ito ay dapat na isang dalubhasa mula sa angkan ng Pauli, tama. Kami ay mga magsasaka mula sa Central Plains ng Silangang Lupain. Kami ay pupunta sa iyong angkan upang pag-usapan ang isang bagay. Kinalma ni Harry ang sarili at maingat na ikinulong ang kanyang mga kamao. Oh! Isang magsasaka mula sa Central Plains. Natigilan at nakasimangot ang lalaking naka-totem suit, saang sekta kayo galing? Ang angkan ng Pauli ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka ng Central Plains sa loob ng daan-daang taon. Para biglang lumitaw ang dalawang tao sa oras na ito, natural na medyo naguguluhan ang lalaking naka-totem suit.
Gayunpaman, dahil nandito sila para bumisita, kailangang tanungin sila ng lalaking nakatotem suit tungkol sa kanilang background. Kami ay mula sa 5 elementong sekta. Ito ang aming panganay na nakatatandang kapatid na lalaki, ang pinakamatandang alagad ng kumikilos na leader ng sekta ng 5 elementong sekta, si Ancestor Charlie. Ako ang manugang ni Ancestor Charlie. Sabi ni Harry. Si Harry ay talagang hindi naglakas loob na gumawa ng kalokohan tungkol sa pinuno ng sekta. Si Elder Tristan, o si Boss Bale, ay hindi pa patay, at walang paraan na si Elder Charlie ay maaaring mag-claim na siya ang pinuno ng sekta. Ang pinuno ng sekta ng 5 elemento ay palaging isang solong tao, na pinili ng nakaraang pinuno ng sekta. Imposibleng baguhin ang posisyon sa kalagitnaan, maliban kung ang tao ay namatay at ang kanyang junior brother ang pumalit. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pa patay si Boss Bale. Sa makatuwid, bagamat si Patriarch Charlie ang aktwal na controller ng 5 elementong sekta, hindi siya nang ahas na labagin ang mga alituntunin ng 5 elementong sekta. Natatakot din siyang hamanin ang bottom line ni Boss Bale. Kung tutuusin, ang pag-arte bilang isang opisyal ay isang usapin lamang ng titulo, at ang kapangyarihan ay pareho. Kaya, hindi ito pinansin ni Patriarch Charlie. Oh! So expert kayong dalawa sa 5-element sect. Please wait a moment, I'll go and report this to my father. Naturally, alam ng lalaking nakatotem suit ang tungkol sa 5 elementong sekta. Bilang isang disipulo ng angkan ng Pauli, pamilyar siya sa kasaysayan ng angkan ng Pauli mula pa noong bata pa siya. Isa na rito ang pakikipagkalakalan sa Central Plains. Ang sekta na naging middleman ay ang 5 elemento na sekta. Sa makatuwid, ang angkan ng Pauli ay napaka-friendly sa 5 elemento ng sekta. Hindi man sila kilala ng lalaking nakatotem suit ay hindi naman ito nakaapekto sa malalim niyang pag-iisip kaya naman nagbago agad ang ugali niya sa dalawa. Sure. Itong kapatid, please. Nakahinga ng maluwag si Harry. Mukhang tama si Elder Charlie. Ang pamilya Pauli ay napaka-friendly sa 5 elemento na sekta. Mula sa kanilang saloobin, hindi bababa sa kalahati sila sa tagumpay. Ang lalaking nakatotem suit ay pumasok sa kastilyo sa isang iglap. Si Harry at ang maliit ay hindi sumunod sa kanya. Alam ng dalawang ito kung sino siya, at pumunta sila para humingi ng tulong. Paano sila kumilos ng padalos-dalos? Ang lalaking nakatotem suit ay dumiretso sa isang malaking square hall sa kastilyo. Sa parisukat na bulwagan, may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silyon, nagpapahinga ng nakapikit. Nang makita niyang pumasok ang lalaking may totem, agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagtanong, Topher, sino ang nasa labas? Ang lalaking nakatotem suit ay si Topher, ang pangatlong anak ng matanda. Pare, may 2 cultivator mula sa 5-element sect mula sa Central Plain sa labas ng pinto. May pag-uusapan daw sila sa aming angkan ng Pauli. Sabi ni Topher. Oh! Ang 5 elementong sekta ng Central Plains. Nagtaas ng kilay ang matanda sa pagtataka, ngunit pagkatapos ay tumango siya at sinabing, papasukin mo sila para makita ako. Gayon din, tawagan ang iyong kuya, pangalawang kapatid at ang iba pang matatanda. Oo. Mabilis na sagot ni Topher. Pagkalabas niya sa parisukat na bulwagan, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tagasunod na ipaalam sa kanyang mga kuya, pangalawang kapatid, at mga matatanda. Pagkatapos ay bumalik siya sa pasukan ng kastilyo. Paano na kuya? Mabilis na tanong ni Harry nang makita niya si Topher. Pasok ka, gusto ka ng tatay ko. Habang nagsasalita si Topher, gumawa siya ng gesture of invitation. Sige. Si Harry at ang maliit ay mabilis na sumunod sa likuran. Sa parisukat na bulwagan ng kastilyo, ang nakatatandang kapatid ni Topher na si Tonton, ang pangalawang kapatid na si Lucas, at ang 3 matatanda ng angkan ng Pauli ay nakatayo sa likod ng ama ni Topher, si Thaddeus. Pare, itong 2 ito ang mga panauhin mula sa 5 elementong sekta mula sa Central Plains. Sabi ni Topher kay Thaddeus pagkapasok niya. 3,347. Ako si Harry mula sa 5-element sect sa Central Plains ng Silangang Lupain.
Ako ang manugang ng acting sect leader ng aming 5-element sect, Ancestor Charlie. Ito ang aking panganay na nakatatandang kapatid, si... Nagpakilala si Harry. Pinalaki ni Topher si Harry at ang maliit, ang kanyang mga mata ay nagninangas na parang mga sulo. Medyo hindi komportable si Harry nang bigla niyang ibuka ang kanyang bibig. Sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang sect master ng 5-element sect ay si Ancestor Tristan. Paano ito naging Ancestor Charlie? Kahit na ang lahi ng Pauli ay matatagpuan sa mga dayuhang lupain, hindi ito nangangahulugan na wala silang pakialam sa mga sekta ng paglilinang sa Central Plains. Maaaring hindi madali para sa mga sektang iyon na malaman ang tungkol sa lahi ng Pauli dahil sila ay sarado na pamilya. Gayunpaman, hindi masyadong mahirap para sa lahi ng Pauli na alamin ang tungkol sa mga sektang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga sekta na ito ay hindi sarado at itinago. Ito. Ancestor Tristan. Wala na sa 5-element sect dahil sa ibang mga bagay. Malabong sabi ni Harry. Oh, Patriarch Charlie. Kilala ko rin siya. Random na tanong lang ni Topher. Siya ay isang tusong matandang lalaki, at alam niya na ang 5 elementong sekta ay may masamang pakikitungo sa isa't isa mula sa tono ni Harry. Pero ito naman ang internal affairs ng sekta nila, tapos ayaw niyang makisali. May token ba kayong dalawa? Oo. Narito ang isang liham na personal na isinulat sa iyo ng aking biyenan na si Patriarch Charlie. Mangyaring tingnan mo, matandang patriarka. Masasabi ni Harry sa isang tingin na si Topher ang namamahala sa Pauli, kaya ibinigay niya ang sulat sa kanya. Hindi hinayaan ni Topher na makalapit si Harry sa kanya, ngunit kinuha ang sulat mula sa kanya at ipinasa sa kanya. Binuksan ni Topher ang liham, at nang makita niya ang espesyal na code ng komunikasyon sa pagitan ng 5 elementong sekta at ng tribong Pauli, sa wakas ay nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Harry at ng maliit na bata. Wala namang iba sa sulat, mga pagbati lang. Ang huling sinabi nito ay si Harry at ang maliit na bata ay may pinag-uusapan sa Pauli. Kaibigan ka talaga ng sekta ng 5 elemento. Umupo ka. Tumango si Topher at sumenyas. Mabilis na hinailan ni Topher ang 2 upuan para kay Harry at maliit. Pagkaupo nila ay tumabi ulit siya. Parang napakahigpit ng house rules ng mga Pauli. Kahit na ang Sky Class late face peak tulad ng Topher ay walang upuan sa harap ng mga matatanda. Maraming salamat. Sabi ni Harry at maliit. May kailangan ka ba sa ganoong kalayuan? Tanong ni Topher pagkatapos ay lapag ang sulat. Old Clan? Ang dahilan kung bakit tayo nandito ay para makipagkasundo sa Pauli Clan. Sabi ni Harry. Anong kasunduan? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Tanong ni Topher sa mahinahong boses. Hindi niya gagawing malinaw ang kanyang paninindigan bago niya matukoy kung ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang sa angkan ng Pauli. Ganito. Sa loob ng ilang araw, baka may magsasaka mula sa ating Central Plains na pupunta rito at gustong bumili ng iyong puting enerhiyang bato. Sana ay tanggihan mo ang deal. Hindi nagpatalo si Harry at sinabi ang kanyang intensyon. Oh, bakit ganon? Hindi inakala ni Topher na gagawa ng ganoong kahilingan si Harry. Siyempre, hindi naman siya nagmamadaling magbigay ng pahayag, nagtatanong lang. Hindi ko nasasabihin ang tungkol sa tiyak na dahilan. Sinumpa ang mga kaaway kami. Siyempre, bilang kapalit, maaari kaming magbigay sa iyo ng ilang mga benepisyo, tulad ng ilang mga mapagkukunan ng paglilinang, mga makalangit na materyales, mga kayamanan sa lupa, at iba pa. Biglang nagbago ang mga salita ni Harry habang nagpatuloy siya. Siyempre, kung matutulungan mo kaming patayin ang taong ito, maaari kaming magbigay sa iyo ng ilang mga espesyal na pakinabang para sa iyo na higit na mas bihirang mga pakinabang. Alam din ng matandang clan head ang mga pamamaraan ng alchemy ng ating 5 elemento. Oh! Ang talagang kinaiinteresan ni Topher ay talagang mga medicinal pills. Alam niya ang sarili niyang sitwasyon. Dahil nabaliw siya sa kanyang paglilinang, pilit niyang sinubukang makapasok sa makalangit na daw. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa at ang kanyang mga meridian ay nasira lahat, na naging isang pile. Kung makakainom siya ng 4th grade Great Recovery Pill, makaka-recover siya.
Wala nang mas masakit sa isang magsasaka kaysa dito. Bukod dito, siya ang patriarka ng pamilya Pauli. Bagamat nawalan siya ng lakas, hindi siya pinapansin ng kanyang anak at ng mga nakatatanda. Gayunpaman, habang nangyayari ito, mas lalong hindi siya komportable sa kanyang puso. Isa siyang walang kwentang tao na walang lakas. Bakit kailangan siyang respetuhin ng iba? Kaya, sa lahat ng mga taon na ito, ang tanging naisip niya ay humanap ng paraan para makabawi sa lalong madaling panahon, para hindi niya makaligtaan ang hinaharap na Sky-class Island plan. Medyo nagsisi siya ngayon. Kung hindi siya nagmamadaling maningil sa makalangit na daw, hindi sana magiging ganito ang mga pangyayari. Ang pagdating ni Harry ay nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Ito ay hindi isang malaking pag-asa, ngunit maaari pa rin niyang subukan. Dagdag pa, kahit na walang sinabi si Harry, hindi ipagpapalit ni Topher ang White Energy Stone sa sinuman. Wala nang maraming puting enerhiyang bato ang natitira, at gusto ng Pauli clan na panatilihin ang mga ito para sa kanilang sariling paggamit, kaya imposible para sa kanila na ipagpalit ang mga ito sa iba. Kung tungkol sa pag-alis sa kaaway ni Harry, depende iyon sa katapatan ni Harry at sa kahirapan ng gawain. Anong ranggo ng medicinal pill ang maaari mong pinuhin? Tanong ni Topher nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon. Higit pa rito, hindi ba ang pinakamahusay na gumagawa ng elixir sa 5 elemento na sekta na ninuno na si Tristan? Hindi ba siya ang kasalukuyang alchemy na Diyos? Parang may mga internal conflicts within the 5-element sect, di ba? Magagawa mo pa ba siyang mag-refine ng mga table tasks para sa iyo? Si Ancestor Tristan ay isang bagay ng nakaraan. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ayaw pag-usapan ni Harry ang tungkol kay Boss Bale, Old Clan Head, baka hindi mo alam ito, pero ang pinakamagaling na alchemist sa aming 5-element sect ay ang aking pangalawang senior na tiyuhin, si Patriarch Albert. Madali niyang mapino ang mga 3rd grade na pills at ngayon ay nasa seclusion na para magsikap para sa mas mataas na antas ng alchemy. 4th grade pills ay sandali lang. Rank 4. Hanggang kailan ako maghihintay? Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Topher. Kung kaya niyang pinuhin ang isang pang-4 na baitang medicinal pill, mailigtas talaga ang kanyang mga sugat. Sa kaisipang ito, nagtanong si Topher, kung matutulungan mo akong pinuhin ang isang pang-4 na baitang mahusay na tableta sa pagbawi, maaari naming isaalang-alang ang pagsang-ayon sa iyong kahilingan. Ang mga salita ni Topher ay naging dahilan ng pagkasabik ng ibang mga miyembro ng angkan ng Pauli. Tama, kung talagang makakakuha sila ng isang 4th grade Great Recovery Pill, kung gayon ang deal na ito ay maaaring gawin kahit na ito ay medyo mas mahirap. Wala akong maipapangako sa iyo ngayon. Masasabi ko lang na pagkatapos ng aking pangalawang master na matagumpay na maging isang ika-4 na baitang alchemist, ang unang bagay na gagawin niya ay upang pinuhin ito para sa iyo, matandang ulo. Tungkol sa mga kakayahan ng aking pangalawang master, malalaman mo kapag nagtanong ka siya ang pinakamahusay na tagapagdalisay sa Central Plains ngayon. Kung hindi niya kaya, walang iba. 3,348. Oo, narinig ko ang tungkol kay Patriarch Albert. Isa siyang alchemist na pangalawa lamang sa Patriarch na si Tristan. Tumango si Topher. Ang ninuno Tristan ay baldado na. Ang kanyang mga meridian ay sira lahat. Paano siya maihahambing sa aking pangalawang master? Mabilis na sabi ni Harry, na sumuko sa ideya na hilingin kay Rio na hanapin ang ninuno na si Tristan. Kailangan niyang makasigurado. Sa katunayan, ang mga salita ni Harry ay isang pain lamang upang maakit ang Pauli sa bitag. Paanong hindi alam ni Harry kung ano ang kaya ng Albert Master? Ilang beses na siyang nabigo na maging isang 4th grade alchemist, kaya paanong ang isang 4th grade pill ay napakadaling pinuhin. Ngunit ang pangako ni Harry ay hindi babalik sa anuman. Gagawin muna namin ito para sa iyo kapag kaya namin, ngunit hindi namin ito magagawa ngayon. At kaya, nagpa siya si Harry na sumang-ayon dito. Oh, then tell me, bakit hindi mo mismo pinatay itong kaaway mo, pero hayaan mo kaming gawin ito? Kung hindi ako nagkakamali, hindi rin kayo mahina, di ba? Tanong ni Topher.
Ang iyong 5 elemento na sekta ay dapat magkaroon ng pagtitipon ng mga eksperto, kaya bakit kailangan mo kaming kumilos? Kailangang malaman ito ni Topher. Mayroon bang hindi ka panipaniwala tungkol dito? Sa totoo lang, hindi naman malaking dahilan yun. Kaya lang, ang taong ito ay maaaring mamatay sa anumang paraan na gusto niya, ngunit hindi siya maaaring mamatay sa mga kamay ng ating 5 elementong sekta. Hininaan ni Harry ang kanyang boses. Ang plano ng makalangit na daw. Alam mo na ang tungkol dito, tama ba, matandang master? Kasalukuyang naghahanda ang ating 5 elementong sekta dahil ayaw na nating magdulot ng gulo. Mag-iiba ang kahihinatnan ng pagkamatay niya sa kamay ng mga tao mula sa mga banyagang lupain at ang ating mga kamay. Ang mga salita ni Harry ay kasing ganda ng walang sinasabi, medyo malabo ang dahilan, ngunit hindi na nagtanong pa si Topher matapos marinig na may kaugnayan ito sa Sky-class Island Plan. Ang pagpatay sa isang tao sa teritoryo ng mga Pauli ay hindi isang malaking bagay, kung tutuusin. Bagamat maaari silang maging magkaaway, ang angkan ng Pauli ay hindi natakot doon. Ang kanilang lakas ay malinaw para makita ng lahat. Isa pa, kahit magkaaway sila, tatanggapin na lang nila dahil gustong makabawi ni Topher. Anong lakas ng taong yan? Kailan ka pupunta? Tanong ni Topher. Ang Sky-class mid-phase ng taong iyon ngayon, ngunit mayroon siyang ilang mga kasanayan kaya niyang labanan ang mga tao na higit sa kanyang antas, kaya kailangan mong maging ganap na handa, matandang master. Sabi ni Harry. Tungkol sa pagpatay sa Sky-class late phase peak sa ilang segundo, walang sinabi si Harry tungkol dito, natatakot siya na hindi na ito magagawa ng Pauli. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Sky-class late phase peak ay hindi masasabi na maaari nilang patayin ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo. Ngunit pinaalalahanan sila ni Harry na si Terence ay sapat na malakas upang labanan ang mga kaaway na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Hindi nila masisisi si Harry kung ang bahay ni Pauli ay magdaranas ng pagkalugi. Dagdag pa, si Harry ay isang napakasamang tao. Gusto niyang saktan o patayin ni Terence ang isa sa mga tao mula sa pamilya Pauli. Pagkatapos, si Terence at ang pamilya Pauli ay magiging mortal na magkaaway. Sa oras na iyon, hindi na kailangan pang magsalita ni Harry, at gagawin ng pamilya Pauli ang kanilang makakaya upang mapanatili si Terence dito. Si Harry ay isang tao na maaaring pakanahin ng lahat. Sky-class mid-phase. Nakahinga ng maluwag si Topher nang marinig niya ang antas ng lakas ni Terence. Ang isang taong ganito ang lakas na dumarating sa angkan ng Pauli ay karaniwang isang one-way na paglalakbay, kaya't sumang-ayon si Topher nang hindi nag-iisip, walang problema. Matutulungan kitang alisin ang taong ito. Gayunpaman, kailangan mong igalang ang tabletang ipinangako mo sa akin. Hindi dahil sa mayabang si Topher sa antas ng lakas ni Terence, kahit na ang Sky-class late phase peak masters ay hindi matatakot sa kanya. Dagdag pa, ang angkan ng Pauli ay may kaunting pag-unawa sa mundo ng mga practitioner sa Central Plains, ngunit hindi nila alam ang lahat. Ang hitsura ni Terence ay nangyari lamang isang taon na ang nakalipas, at siya ay lumitaw lamang sa sinaunang mundo ilang buwan na ang nakalipas. Normal lang na hindi alam ng mga Pauli. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kung talagang tinutulungan tayo ng matanda na ulo na tanggalin ang taong ito, kung gayon hanggat matagumpay na naging 4th grade alchemist ang pangalawang master ko, tiyak na siya ang unang mag-purify ng mga pills para sa pamilya mo. Tinapik ni Harry ang kanyang dibdib gaya ng kanyang pangako. Siyempre, sinasabi rin niya na kung hindi nila napatay si Terence, o kung hindi nakarating sa 4th realm ang pangalawang master niya, sorry, pero hindi niya kasalanan. Siyempre, masasabi ni Topher kung ano ang gustong ipahiwatig ni Harry, ngunit ito ang huli. Hindi niya akalain na iisipin ni Harry na hindi nila maaalis ang isang Sky-class mid-phase, imposible. Tungkol naman sa huli, alam din ni Topher na may mga panganib sa lahat. Ngayong ang ninuno na si Albert ay isang 3rd grade alchemist, sino ang makakagarantiya na hindi siya magiging isang 4th grade alchemist sa hinaharap? Tila ito ay isang malabong pangako, ngunit dapat malaman ng isang tao na si Patriarch Albert ay nagsusumikap. Siya lang mismo ang gustong maging isang 4th realm alchemist. Sino ba naman ang hindi maghahangad na pagbutihin ang kanilang lakas?
Sa makatuwid, ang bagay na ito ay lubos na umaasa. At saka, wala nang ibang pag-asa ngayon si Topher. Hanggat may kislap ng pag-asa, ayaw niyang sumuko, lalo pa ang pag-asa na ito ay malamang na maisakatuparan. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Ibigay mo sa akin ang hitsura ng taong ito, at pagkatapos Topher, dalhin mo ang 2 bisitang ito upang magpahinga at maghintay ng balita. Sabi ni Topher. Oo, ama. Sagot ni Topher. Sumang-ayon kaagad si Harry. Kahit na ayaw ni Topher na manatili sila bilang mga bisita, maghihintay pa rin sila dito at panoorin si Terence na patayin ng sarili nilang mga mata. Natural, aalis sila kasama siya ngayon. Kasabay nito, ipinadala ni Harry ang larawan ni Terence sa kanyang telepono sa Topher para sanggunian. Hindi na sila pinansin ni Topher pagkatapos ng isang tingin. Inilakad niya si Harry at ang maliit sa guest room at bumalik sa sala. Pare, nakaayos na po ang 2 bisita para makapagpahinga. Sa pagkakataong ito, matutulungan ba talaga tayo ng 5 elementong sekta na pinuhin ang elixir? Tanong ni Topher. Hindi ko alam pero laging may pag-asa. Buti na lang may pag-asa. Wala man lang akong pag-asa noong nakaraan. Tila tuwang-tuwa si Topher. Gayunpaman, hindi ko kayang pumatay ng isang inosenteng tao na pumunta rito para makipagkalakalan para sa sarili kong kapakanan. Tama. Natatakot ako na nandito sila para ipagpalit tayo. Kahit hindi natin sila ipagpalit, hindi natin masasabing papatayin nila tayo. Medyo madilim din ang mukha ni Topher. Ang kanilang pamilyang Pauli ay hindi ang uri ng pamilya na mahilig manghimasok sa iba. Mahirap sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali sa mundo ng paglilinang. Kung ang lalaking ito ay kaaway ni Harry, masasabi mo bang wala siyang utang na dugo? Tanong ni Topher. 3,349. Ito. Nag-alinlangan si Topher matapos itong marinig. I don't think so. So, we're only doing this to seek justice for those vengeful souls. Sa katunayan, hindi niya alam na ang mga taong namatay sa ilalim ng mga kamay ni Terence ay karapat-dapat na mamatay. Walang mga multo. Tama, kaiwanan mo ito sa akin pagkatapos kaya ko ang isang sky class mid-face. Tanong ni Topher. Sure. You're on duty this month, kaya ipaubaya ko na ang taong ito sa iyo. You've got the photos, right? Tanong ni Topher. Nakuha ko na. Babantayin ko rin itong mga ilang araw. Tumango si Topher. Sa guest room ng pamilya Pauli. Tumingin ng maliit kay Harry, nalilito, Brother Kang, bakit hindi mo sinabi sa Pauli na napakalakas ni Terence? Kahit na ang isang eksperto sa consummate level ay maaaring hindi niya katapat. Paano kung mabaigo sila? Hehe, failed. Hindi ako natatakot na mabaigo siya, natatakot lang ako na hindi siya mabaigo. Big Senior, natatakot akong hindi mo maintindihan kung bakit ko ginagawa ito. Pero isipin mo, kung si Terence ang pumatay o nabaldado ang isa sa mga Pauli, hindi ba sila magiging mga kaaway? Bakit ang 5 elementong sekta ay gustong patayin si Terence? Hindi ba't dahil ang ating mga tao ay dumanas ng matinding casualty sa kanyang mga kamay? Tama ito. Napakamot sa ulo ang maliit at biglang natauhan, Junior Kuya Kang, hindi ko inaasahan na may ganyan ka palang diskarte. Inaamin ko na mas mababa ako sayo. Hindi nakakagulat na gusto ka ni Master at umaasa sa iyo. Haha, mga pukana at intriga lahat ito. Wala lang. Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay at ngumiti. Kahit ano paman, kung mapaalis natin si Terence sa pagkakataong ito, ikaw at ako ay makakagawa ng isang mahusay na trabaho, at makakamit natin ang hustisya para sa aking mga kapatid na junior. Tumango ang maliit. Sa oras na ito, dahan-daang papalapit sa Hakuna Marta ang sasakyan ni Terence. Mr. Linford, nasa unahan lang ang disyerto ng Hakuna Marta. Pupunta ba muna tayo sa angkan ng Pauli o bumalik sa aking tahanan? Tanong ni Drake. Gusto niyang umuwi, ngunit kailangan pa rin niya ang opinyon ni Terence. Punta muna tayo sa bahay niyo. Tutal, kailangan nating hanapin ang angkan ng Pauli. Pero pwede naman tayong pumunta sa bahay mo. Sabi ni Terence.
Salamat, Mr. Linford. Nagulat si Drake at mabilis na sinabi. Dahil napagpasyahan na ang ruta, natural na pumikit si Terence at hinayaan si Drake na magmaneho. Sa katunayan, ang tahanan ni Drake ay wala sa Hakuna Marta Desierto, ngunit sa gilid ng disyerto. May isang maliit na bayan sa hangganan ng disyerto, at ang pamilya York ay isang sikat na pamilya sa bayang ito. Gayunpaman, ito ay higit sa isang dekada na ang nakalipas, at ang mga residente dito ay matagal nang nakalimutan ang tungkol sa pamilya York. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya York ay isang malaking pamilya lamang sa labas ng mundo. Paano malalaman ng mga ordinaryong taong ito ang tungkol sa mga magsasaka? Sa makatuwid, kapag lumitaw ang ibang mga pamilya, natural nilang papalitan ang posisyon ng pamilya York sa sekular na mundo. Mahigit 10 taon na akong hindi nakakapunta dito. Malaki talaga ang mga pagbabago sa bayan. Napatingin si Drake sa bayan na lalong nagiging modernized. Karaniwan din ang mga sasakyan, at hindi niya maiwasang maging emosyonal. Noong bata pa siya, ang pangunahing transportasyon dito ay mga kabayo at kamelyo. Dilat din ang mga mata ni Akira, curious na tinitingnan ang kultura dito. Masyado pa siyang bata at wala siyang maalala. Wala siyang impresyon sa bayang ito. Naglakad sila hanggang sa isang manor kung saan nakatira ang pamilya York ni Drake. Gayunpaman, ang kakaibang pakiramdam ni Drake ay ang hitsura ng manor na ito ay napakaayos at malinis. Hindi ito kamukha ng mga sira-sirang pader na mahigit 10 taon nang inabandona. Ito ay nasira. Paano naging posible iyon? Bagamat ang pamilya York ay nagbibigay ng limo sa mga mahihirap sa bayan, at kusang tumulong din sila sa pamilya York na regular na linisin ang manor kapag ang pamilya York ay naguguho, ang kasalukuyang sitwasyon ay tiyak na hindi kasing simple ng paglilinis. Bukod dito, walang sino man ang maaaring magwalas ng higit sa 10 taon. Wala na ang pamilya York, kaya ano ang silbi ng paglilinis? Bukod dito, habang lumalalim sila, mas nakikita nilang na-renovate ang manor na ito. Anong ginagawa niyong tatlo? Private property ito, papatayin ang mga trespassers. Nang may kakaibang pakiramdam si Drake, isang grupo ng mga lalaking nakablak ang biglang sumugod at pinalibutan silang tatlo. Sa katunayan, nang lumitaw ang mga taong ito, naramdaman na ito ni Terence, ngunit hindi niya naiintindihan ang sitwasyon dito, kaya't hindi siya umimik at nagpas siyang tingnan kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay maliliit na karakter lamang sa paningin ni Terence, ang kanilang pinuno ay isa lamang mistake. At sino ka? Anong ginagawa mo dito? Natigilan si Drake. Ito ang kanyang bahay. Bakit nagkaroon ng grupo ng mga tagalabas? Masasabi ni Terence ang lakas ng pinuno sa kanyang panloloko, ngunit hindi masabi ni Drake. Ito ang manor ng pamilya Gu. Ako ang Grand Guard dito. Mayabang na sabi ng pinuno, mula sa hitsura nito, hindi ka taga-bayang ito, hindi ba? Bilisan mo at umalis sa lugar na ito, at hahayaan kong lumipas ang nakaraan. Kung hindi, huwag mo nang isipin na umalis. Ang pamilya Gu. Hindi pa narinig ni Drake ang tungkol sa pamilyang Gu. Natigilan siya. Medyo mayabang ka, no? Teritoryo ng pamilya Gu. Ito ang manor ng pamilya York, paano ito naging sa pamilya Gu? What York family? Anak, I think you're here to find trouble, right? Ang pinuno ng mga gwardya ay hindi pa nakarinig tungkol sa pamilya York, kaya likas niyang naisip na narito si Drake upang manggulo. Naghahanap ng gulo. Kumunat ang noo ni Drake at nagtanong, sino ang namamahala dito? Palabasin mo siya at makita ako. Ito ay malinaw na ang aking tahanan, paano ito maaaring sapilitang inookupahan? Si Drake ay hindi nag-aalala tungkol sa bahay. Mas nag-aalala siya kung natuklasan na ba ang sekretong silid. Mayroong ilang mga sinaunang aklat ng pamilya York doon. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang bahay ni Drake ay inookupahan. Kahit na ang bahay ni Drake ay walang laman sa loob ng higit sa 10 taon, hindi pa rin makatwiran para sa kanila na sakupin ito ng direkta. Siyempre, hindi pinilit ni Terence ang issue. Kung ang kabilang partido ay handang talikuran ang lugar na ito, walang magagawa si Terence sa kanila. Si Terence ay isang makatwirang tao, at hindi lang niya sasaktan ang mga tao.
Sa palagay ko narito ka upang makahanap ng problema. Gusto mo pa bang makita ang ating matandang Master Gu? Nais na pag-iisip. Ang pinuno ng mga gwardya ay sumangot ng masama. Anak, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag hindi ka umalis, papatayin kita, naniniwala ka ba sa akin? Hindi mo ba alam na sa maliit na bayan na ito, ang ating pamilyang Gu ang may huling desisyon? Galit na galit si Drake. Sa una ay madaling pag-usapan, ngunit ngayon. 3,350. Malinaw na sinamantala ng mga taong ito ang kanyang kawalan para sakupin ang lupaing walang amo. Siyempre, hindi sila sinisisi ni Drake. Hanggat kaya nilang isuko ang kanilang mga gamit, hindi na kailangang maging calculative sa kanila ni Drake. Gayunpaman, ang ugali ng taong ito ay halatang nagpagalit kay Drake. Kukuha ka ng pwesto ng iba. Sa tingin mo ba tama ka? Patayin mo ako. Hindi ako naniniwala. Malamig na sabi ni Drake. Bagamat wala siya sa sinaunang mundo, hindi siya naniniwala na may maglalakas loob na mga api sa kanya sa sekular na mundo. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, tutuperin ko ang iyong hiling. Galit na galit din ang pinuno ng mga gwardya. Dahil ang taong ito ay gustong mamatay, kung gayon siya ay mamamatay. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya si Drake, at ang aura ng isang cultivator ay nahayag sa sandaling ito. Siyempre, hindi siya gumamit ng sobrang lakas. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si Drake ay isa lamang walang tao sa sekular na mundo. Kaya niyang gawing abo ang kamay niya. Mystic Late Face Peak. Hindi ko akalain na magiging cultivator ka. Nagulat si Drake. Naisip niya na ang lugar na ito ay inookupahan ng isang makapangyarihang mayamang negosyante mula sa sekular na mundo. Hindi niya inaasahan na inookupahan pala ito ng isang magsasaka. May kinalaman kaya ang mga taong ito sa pagpuksa sa angkan noon? Hindi masisisi si Drake sa sobrang pag-iisip. Sa katunayan, ang mga magsasaka sa sekular na mundo ay napakabihirang. Bagamat kadalasang nakakakilala si Drake ng mga magsasaka, ito ay dahil nakatayo siya sa ibang antas. Ito ay dahil ang isang mayamang tao ay tiyak na magkakaroon ng maraming mayayamang kaibigan sa paligid niya. Kung tungkol sa isang pulubi, ang mga taong kilala niya ay karaniwang mga pulubi at mga wanderer. Ito ay isang problema ng panlipunang bilog. Gayunpaman, hindi napigilan ni Drake na maging maingat nang bigla siyang makatagpo ng isang cultivator dito. Oh! May alam ka pang cultivators. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng guard. Hindi niya inaasahan na makikita talaga ng taong dumating ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya ito sineryoso. Sa kanyang opinyon, ang kanyang lakas ay medyo kahanga-hanga sa sekular na mundo. Hindi siya tumigil, bagkus na dagdagan ang lakas ng kanyang kamao. Malamig na sumangot si Drake at hindi man lang umiwas. Sa halip, sinalubong niya ang kamao. Isa siyang Earth Class Late Face Peak, at kahit na mas mahina siya kay Terence, kaya pa rin niyang pigilan ang guard. Bang! 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 Nagsalubong ang dalawang kamao. Si Drake ay nakatayo roon nang hindi nasaktan, habang ang pinuno ng mga gwardya ay pinalipad pabalik, na dumuran ng dugo. Bumagsak ang buong katawan niya sa pader sa bakana ng mansyon, at nahihilo siya. Ayaw siyang patayin ni Drake, at hindi siya gumamit ng anumang martial skill. Isang simpleng banggaan lang ang nagdulot ng matinding pinsala sa loob ng pinuno ng guard, ngunit hindi siya mamamatay. You're an Earth Class Late Face Peak. Ano? Gusto mo bang gawin? You actually dare to hurt me. Bagaman ang pinuno ng mga gwardya ay nagtatanong kay Drake, ang kanyang boses ay halatang mabangis sa labas ngunit mahina sa loob. What? I'll spare your dog life. Go in and report, and let those who you can speak to come out to see me. Malamig na umungol si Drake. Halatang galit na galit siya. Kung sino man ang naaga ng tahanan at hindi pa rin makatwiran, hindi sila magiging komportable. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Ang pinuno ng mga gwardya ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Dahil nabugbog siya, natural na walang lakas ng loob na umakyat ang iba.
Sa oras na ito, lahat sila ay lumapit at tinulungan ang pinuno ng mga gwardya na bumangon, at naglakad papunta sa mansyon. Sa lumang kastilyo ng asyenda, nag-aalmusal si Master Gu. Sa normal na mga kalagayan, walang mang-iistorbo sa kanya kapag kumakain siya, kasama na ang kanyang mga inapo at mga alagad. Gayunpaman, sa mga oras na ito, ang pinuno ng mga gwardya ay mabilis na napaatras sa dining hall sa tulong ng iba pang mga gwardya. Sino te? Hindi mo ba alam na ayoko nang naiistorbo kapag kumakain ako? Narinig ng matandang si Gu ang mga yabag sa pintuan at agad na nagtanong sa hindi nasisiyahang tono. Old Master Gu, may mali. May naririto para manggulo at bugbugin ako ng ganito. Old Master Gu, alagad mo ako. Kailangan mo akong ipaghiganti. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng pinuno ng mga gwardya na hindi siya maliligtas. Gusto pa niyang ibalik ang mukha niya. Ano? Laking gulat ni Old Master Gu nang makita ang pinuno ng mga gwardya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Tumayo siya at nagtanong, sino ang bumugbog sa iyo ng ganito? Isa ka ng Mystic Late Phase Peak ngayon, mas malakas kaya ang taong ito kaysa sa iyo. Oo, ito ay isang Earth Class Late Phase Peak, talagang hindi ako makakapareha sa kanya, kaya ikaw lang ang makakagawa nito, matandang Gu. Nagreklamo ang pinuno ng mga gwardya. Dito ka na lang at ipaalam mo sa iba pa nating mga tauhan. Lalabas ako at titingnan ko ang sarili ko. Hindi ako naniniwalang may maglalakas loob na manggulo sa teritoryo ng pamilya ko. Ayaw mo bang mabuhay? Hinampis ng matandang Gu ang mesa at galit na sinabi. Oo, matandang lalaki Gu. Mabilis na sumagot ang pinuno ng mga gwardya. Pagkaalis ng matandang master na si Gu, mabilis niyang hiniling sa iba pang mga gwardya na ipaalam sa mga tao ng pamilyang Gu na pumunta at magsaya para sa kanila. Siya mismo, ay nalalayan ng isang gwardya, ay lumabas ng pinto. Gusto niyang makita kung paano tuturuan ng leksyon si Drake. Ang matandang master na si Gu ay nagmamadaling lumabas ng manor. Nang makita niya si Drake at ang dalawa pang nakatayo sa gate, halos bumubula ng apoy ang kanyang mga mata. How dare they act so atrociously in front of the Gu family's gate? Gusto ba nilang mamatay? Sino ang nanakit sa disipulo ng aking pamilya Gu? Lumabas ka at sabihin sa akin ang dahilan, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay sa ritmikong paraan. Tanong ng matandang si Gu. Dahil doon, ipinakita ng matandang si Gu ang kanyang Sky Class Late Phase Strength. Ito ang kanyang pinakamalaking trump card. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ito ay napakalakas kahit sa mga sinaunang sekta, hindi banggitin ang karaniwang mundo. Ang lakas ng matandang si Gu ay medyo natakot kay Drake, at hindi niya namamalayan na napaatras siya ng 2 hakbang. Gayunpaman, tinapik ni Terence ang kanyang balikat, sinasabi sa kanya na maging mahinahon. Sa panghihikayat ni Terence, nagkaroon ng higit na kumpiyansa si Drake. Huminga siya ng malalim at sinabing, ako si Drake. Dito naninirahan ang pamilya York sa mga henerasyon. Sino ka? Kinukuha mo ang bahay ko at sinusubukan akong patayin. Kung wala akong kapangyarihan, napatay na ba ako ngayon? Yung pamilya York. Natigilan sandali ang matandang si Gu, tapos parang may naalala siya. You're from the York family. Hindi ba Nolipol ang pamilya mo noon? May mga isda pa kaya na nakatakas sa lambat noon? Kung titingnan mo ang iyong edad, dapat ay isang inapo ka ng pamilyang York. Matapos marinig ang mga salita ng matandang si Gu, biglang naging napakapangit ng mukha ni Drake. Tiningnan niya ang matandang si Gu at malamig na nagtanong, hindi kaya nasangkot ka rin sa pagpuksa sa pamilya York noon? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.